Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang bagay na parang walang panganib, isang bagay na kinakain ng maraming tao, halos gabi-gabi nang hindi na nag-isip, ngunit ngayon ay seryosong binabalaan na ng mga nephrologist. Lalo na para sa mga taong 40, 50 at 60 taong gulang pataas. Hindi ito tsismis. Hindi ito pananakot sa social media. Ang babalang ito ay mula mismo sa mga espesyalista sa bato na paulit-ulit na nakikita ang parehong problema sa kanilang mga klinika. Kung mananatili ka hanggang dulo ng video na ito, mauunawaan mo kung alin sa karaniwang prutas ang tahimik na nagpapahirap sa kidneys ng mga nakatatanda, bakit mas lumalala ang epekto kapag kinakain ito sa gabi, at kung paano ang isang simpleng pagkakamali sa oras ng pagkain ay maaaring pabilisin ang pagkasira ng bato, walang sakit, walang babala, at walang malinaw na sintomas. Malalaman mo rin kung ano ang sinasabi ng mga nangungunang eksperto sa kidney mula sa mga respetadong institusyon, gaya ng National Kidney Foundation at Harvard Health, at higit sa lahat, ano ang maaari mong gawin ngayong gabi para protektahan ang iyong kidneys nang hindi isinusuko ang pagkain ng prutas? Ang video na ito ay ginawa lalo na para sa iyo, lalo na kung madalas kang gumising na pagod, kung madalas kang umiihi sa gabi, kung nakakaranas ka ng pamumulikat ng binti, pamamaga ng paa, o hindi maipaliwanag na panghihina. Ito ang mga senyales na madalas binabaliwala ng marami, pero seryosong tinitingnan ng mga nephrologist. Sa pagtatapos ng video na ito, malalaman mo kung hindi mo namamalayang pinapahirapan ang iyong kidneys gabi-gabi. Bago tayo magpatuloy, gusto kong marinig mula sa iyo. Mag-comment ngayon at sabihin kung saan ka nanonood. Bansa o lungsod lang, wala nang iba. Ipaalam mong nandito ka at bahagi ka ng komunidad na ito. At kung mahalaga sa iyo ang iyong kalusugan, kung gusto mong tumanda ng malakas at hindi umaasa sa maraming gamot o dialysis, maglaan ng 1 segundo para mag-subscribe sa channel na ito, Gintong Sustansya, at I-like ang video. Malaking tulong ito para mas maraming tao ang maabot ng mensaheng ito. Ngayon, narito ang masakit na katotohanan. Ang pinsala sa kidneys ay hindi nag-aabiso. Wala itong malakas na sakit. Tahimik itong nangyayari, dahan-dahan, habang iniisip ng mga tao na tama ang kanilang ginagawa. Maraming nakatatanda ang nagsasabi, prutas lang naman ito. Healthy ito. Anong masama? Pero ngayong gabi, malalaman mo kung bakit maaaring ikompromiso ng ganitong pag-isip ang kalusugan ng bato ng libo-libong tao. Kung sa anumang bahagi ng video na ito ay sumasang-ayon ka sa mga sinasabi, gusto kong mag-comment ka ng Leia. Makilahok ka. Ipaabot ang iyong boses. Ang iyong mga komento ay tumutulong para mas marami pang makakita ng mensaheng ito, at ipinapakita rin ito na seryoso ka sa pagprotekta ng iyong kalusugan. Huwag laktawan ang video na ito. Huwag isipin na para ito sa iba. Manatili ka hanggang dulo, dahil ang maririnig mo ay maaaring magbago kung paano ka kumakain sa gabi, at makatulong na protektahan ang iyong kidneys sa mga darating na taon. Habang nagpapatuloy tayo, kailangan mong maunawaan ang isang napakahalagang katotohanan na bihirang sabihin sa karamihan ng tao. Hindi na gumagana ang kidneys ng mga nakatatanda tulad noong ikaw ay nasa edad 20 o 30. Hindi ito opinyon, at hindi rin ito kahinaan, ito ay batayang biyolohiya ng tao, at nagkakaisa ang mga nephrologist sa buong mundo tungkol dito. Simula humigit kumulang edad 40, natural nang nagsisimulang humina ang paggana ng kidneys. Ang maliliit na pansala sa loob ng kidneys na tinatawag na nephrons ay unti-unting nababawasan sa dami at bisa. Pagdating ng edad 50 at 60, mas mabagal na ang pagsala ng dugo ng kidneys kumpara noon. Ibig sabihin, mas matagal na nanatili sa katawan ang dumi, sobrang mineral, at likido kaysa sa nararapat. Maaaring wala kang maramdamang sakit, pero sa loob, mas lalong nabibigatan ang trabaho ng kidneys. Ayon sa mga espesyalista sa bato at sa mga medikal na pag-aaral, pagsapit ng edad 60, maaaring bumaba ng 30 hanggang 40% ang kahusayan ng kidneys kumpara noong kabataan. Hindi ito nangangahulugang may sakit ka na, ngunit nangangahulugan ito na mas kaunti na ang puwang para sa pagkakamali, lalo na pagdating sa pagkain.
Ang mga pagkain dati ay madaling iproseso ay mas nangangailangan na ngayon ng mas malaking effort mula sa mga organ na pagod na. Dito nagkakamali ang maraming tao. Iniisip nila na ang problema sa kidneys ay nangyayari lamang sa mga may sakit, may diabetes, o may na-diagnose na kidney disease. Hindi ito totoo. Ang pagtanda mismo ay nagbabago kung paano hinahandle ng kidneys ang potassium, sodium, asukal, at likido. Kaya sinasabi ng mga nephrologist na mas nagiging mahalaga ang tamang diet habang tumatanda, hindi mas nagiging madali. Kung sang-ayon ka na hindi na tumutugon ang katawan mo tulad ng dati, huminto ka sandali at mag-comment ng Leah. Tanggapin ang katotohanan ito dahil ang kamalayan ang unang hakbang sa proteksyon. Isa pang mahalagang punto na bihirang marinig ng mga nakatatanda ay ito, mas mabagal na makabawi ang kidneys habang tumatanda tayo. Kapag palagi mo silang binibigatan, lalo na kung paulit-ulit, hindi sila agad nakaka-recover. Ang isang tila maliit na araw-araw na gawi ay maaaring tahimik na maging chronic stress sa kidneys sa paglipas ng mga buwan at taon. Ito ang dahilan kung bakit mas maraming doktor ang nakakakita ng maagang paghina ng kidney function sa mga taong akala nila ay healthy ang kinakain nila. Hindi sila kumakain ng junk food. Kumakain sila ng prutas, umiinom ng smoothies, at may magagaan na hapunan, pero ginagawa nila ito nang hindi nauunawaan kung paano talaga gumagana ang tumatandang kidneys. Linawin ko ito dahil mahalaga, ang tumatandang kidneys ay hindi sira, pagod lang sila. At ang mga pagod na organ ay kailangan ng pahinga, hindi dagdag na trabaho sa maling oras ng araw. Kung malinaw at may saysay ito sa iyo hanggang ngayon, ay like ang video na ito. Tinutulungan nito ang algorithm na maipakita ang mensaheng ito sa mas maraming taong nangangailangan nito. At tandaan, manatili ka hanggang dulo, dahil sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung bakit ang pagkain sa gabi, lalo na ang ilang prutas, ay mas nagpapahirap sa tumatandang kidneys kaysa sa inaakala mo. Ngayon, kailangan na nating pag-usapan ang isang mas tiyak at mas sensitibong paksa. At dito, hindi sinasadyang nagkakamali ng malaki ang maraming tao, ang pagkain sa gabi. Hindi lang kung ano ang kinakain mo ang mahalaga. Para sa iyong kidneys, kailan ka kumakain ay kasing halaga rin, lalo na habang ikaw ay tumatanda. Sa gabi, natural na bumabagal ang buong katawan. Hindi ito hula, ganito talaga gumagana ang biological clock ng tao. Bumababa ang blood pressure, bumabagal ang digestion, nagbabago ang hormone levels, at unti-unting naghahanda ang mga organ para sa pahinga at pag-ayos. Bahagi nito ang kidneys. Sa oras ng gabi, natural na bumababa ang pagsala ng kidneys. Mas kaunti ang ihi na ginagawa nila, mas mabagal ang pag-alis ng dumi, at mas nakatuon sila sa pagpapanatili ng balance kaysa sa mabigat na detox work. Ngayon, narito ang problema. Kapag kumakain ka ng ilang uri ng pagkain sa gabi, pinipilit mong magtrabaho ng dagdag ang kidneys sa mismong oras na dapat silang nagpapahinga. Para itong pinipilit ang isang pagod na manggagawa na mag-overtime gabi-gabi. Sa huli may bibigay. Ipinaliwanag ng mga nephrologist na sa araw, mas handa ang kidneys na magproseso ng minerals, asukal, at sobrang likido dahil mas mataas ang daloy ng dugo at mas aktibo ang metabolismo. Ngunit sa gabi, nagiging mas konserbatibo ang kidneys. Mas hinahawakan nila ang electrolytes tulad ng potassium at sodium. Ibig sabihin, ang mga pagkaing mataas sa mga ito ay mas tumatagal sa dugo kaysa sa nararapat. Ito ay mas delikado para sa mga nakatatanda. Tulad ng napag-usapan natin kanina, mas mabagal na ang pagsala ng tumatandang kidneys. Kaya kapag pinagsama mo ang natural na paghina dahil sa edad at ang pagbagal sa gabi, lalo pang dumadami ang trabaho ng kidneys. Ang tila maliit na merienda bago matulog ay nagiging paulit-ulit na stress test gabi-gabi para sa iyong kidneys. Kung ikaw ay kabilang sa mga naniniwala na laging healthy ang pagkain ng prutas sa gabi, huminto ka muna at mag-comment ng Leah. Maraming tao ang tinuruan na ligtas ang prutas anumang oras. Layunin ng video na ito na itama ang paniniwalang iyon, hindi para takutin ka, kundi para protektahan ka.
Ayon sa mga doktor mula sa mga organisasyong pangkalusugan ng kidneys, ang pagkain sa hating gabi o gabi ay isa sa mga dahilan kung bakit maraming senior ang nakakaranas ng madalas na pag-ihi sa gabi, hindi mahimbing na tulog, pamumulikat ng binti, at pamamaga sa umaga. Madalas, isinisisi ang mga ito sa pagtanda, pero sa maraming kaso, may kinalaman ito sa kinain ilang oras bago matulog. May isa pang problema, ang insulin response. Sa gabi, bumababa ang pagiging sensitibo ng katawan sa insulin. Ibig sabihin, ang natural na asukal mula sa prutas ay mas mabagal iproseso, kaya mas tumataas at mas tumatagal ang blood sugar. Kapag mataas ang blood sugar, mas napapagod ang kidneys sa pagsala ng sobrang glucose sa dugo. Sa paglipas ng panahon, nagdudulot ito ng kidney strain, lalo na sa mga prediabetic o diabetic, na marami ay hindi pa nga alam na mayroon sila. At narito ang isang bagay na hindi iniisip ng karamihan, habang natutulog ka, hindi ka umiinom ng tubig. Ibig sabihin, mas kaunti ang likidong dumadaloy sa kidneys na tumutulong sa pag-flush ng sobrang minerals. Kaya kapag kumain ka ng mineral-rich na pagkain sa gabi, mas kaunti ang kakayahan ng kidneys na gawin ng maayos ang kanilang trabaho. Kung naririto ka pa rin, I like ang video ngayon. Nakakatulong ito para maabot ng mensaheng ito ang iba pang taong hindi nila alam na nasisira na pala ang kanilang kidneys gabi-gabi. Nagbabala ang mga nephrologist na ang paulit-ulit na kidney overload sa gabi ay hindi agad nagdudulot ng sakit. Walang alarm. Walang babala. Tahimik na naiipon ang pinsala. Kaya maraming tao ang nabibigla kapag sinabihan na bumaba na ang kidney function nila dahil wala silang naramdamang mali. Kung pamilyar ito sa iyo, o kung may kilala kang kumakain ng mabibigat o prutas na merienda sa gabi, gusto kong mag-comment ka ng this yes o this yeah someone I know. Mahalaga ang engagement, at ang simpleng komento mo ay maaaring makatulong sa pagligtas ng kalusugan ng bato ng isang tao. Manatili ka hanggang dulo, dahil sa susunod na bahagi, ilalantad natin ang eksaktong prutas na binabalaan na ngayon ng mga nephrologist ang mga senior, isang prutas na maraming tao ang kinakain sa gabi sa paniniwalang nakakatulong ito sa pagtulog. Pero sa totoo lang, maaaring kabaligtaran ang epekto nito. Ngayon, dumiretso na tayo sa punto, dahil ito ang sandaling hinihintay ng marami sa inyo. Ang prutas na binabalaan ng mga nephrologist para sa mga senior, lalo na kapag kinakain sa gabi, ay ang saging. Saging. Nakakagulat ito para sa marami dahil sa loob ng maraming dekada, ini-market ang saging bilang isa sa pinakamasustansyang prutas. At linawin natin ito, hindi lason ang saging. Hindi ito masamang pagkain. Ang binibigyang diin ngayon ng mga doktor ay konteksto, ang edad mo, ang kalagayan ng iyong kidneys, at ang oras kung kailan mo ito kinakain. Ang saging ay likas na mataas sa potassium, isang mineral na kailangan ng katawan, ngunit dapat ay mahigpit na kontrolado ang dami. Ang malulusog at batang kidneys ay kayang mag-alis ng sobrang potassium ng maayos. Ngunit ang tumatandang kidneys ay mas nahihirapan sa gawain ito, lalo na sa gabi kapag mas mabagal na ang pagsala. Ayon sa National Kidney Foundation, ang imbalance ng potassium ay isa sa mga pinakakaraniwang nakatagong problema sa mga nakatatandang may humihinang kidney function. Ang panganib ay hindi bigla ang pagbagsak, kundi tahimik na overload. Ang sobrang potassium ay mas tumatagal sa dugo, na nagdudulot ng stress sa kidneys at maging sa puso. Maraming senior ang kumakain ng saging sa gabi dahil sa mga dahilan na tila makatuwiran. Ang iba ay naniniwalang nakakatulong ito sa pagtulog. Ang iba naman ay para maiwasan ang pamumulikat ng binti. Mayroon ding kumakain ito bilang imagaan na merienda, bago matulog, iniisip na ito ay isang healthy na pagpili. Ang hindi nila alam, pinipilit pala nila ang kidneys na magtrabaho ng mas mabigat sa pinakamasamang oras. Kung bahagi ng iyong evening o night routine ang pagkain ng saging, maging tapat ka sa sarili mo at mag-comment ng banana ngayon din nagsisimula ang kamalayan sa katapatan. Ipinaliwanag ng mga nephrologist na sa gabi, ang pag-alis ng potassium clearance, ay malaki ang ibinabagal. Ibig sabihin, ang potassium mula sa saging ay hindi agad napoproseso at naalis tulad sa araw.
Sa halip, umiikot ito ng mas matagal sa dugo, na nagpapataas ng panganib ng panghihina ng kalamnan, irregular na tibok ng puso, at kidney stress, lalo na sa mga taong lampas 50. Isa pang mahalagang salik ay ang dami. Maraming tao ang hindi tumitigil sa kalahating saging. Kumakain sila ng isang malaking saging, minsan dalawa, o kaya ay hinihalo pa sa smoothies. Ang isang medium na saging ay maaaring maglaman ng mahigit 400 mg ng potassium. Para sa taong may mabagal na kidney function, hindi ito maliit na halaga, lalo na bago matulog. Kung nagulat ka sa impormasyong ito, ay like ang video. Ngayon din maraming tao ang hindi pa ito naririnig kahit mula sa kanilang mga doktor. Ang mas nagpapadelikado sa sitwasyong ito ay hindi agad lumalabas ang epekto. Walang kidney pain. Maaaring pagod ka lang kinabukasan, makaranas ng pamumulikat sa gabi, o mamaga ang katawan, mga senyales na madalas binabaliwala o isinisisi sa pagtanda. Pero alam ito ng mga nephrologist. Paulit-ulit nilang nakikita ang ganitong pattern. Linawin ko ulit, hindi ibig sabihin nito na kailangan mong tuluyang alisin ang saging sa buhay mo. Ang ibig sabihin nito ay mapanganib para sa mga senior ang pagkain ng saging sa gabi, at lalo pang tumataas ang panganib kung ikaw ay may edad, high blood pressure, diabetes, o kulang sa tubig, dehydrated. Kung may kilala kang kumakain ng saging sa gabi sa paniniwalang ito ay mabuti sa kalusugan, ay share mo ang video na ito. At kung may mahalagang bagong kaalaman kang natutunan ngayon, mag-comment ng learning. Ang iyong engagement ay tumutulong para mas maraming taong makarinig ng mensaheng ito. Manatili ka pa, dahil sa susunod na bahagi, mas palalalimin natin ang usapan tungkol sa potassium, kung bakit ito maaaring maging kaibigan o lihim na kalaban ng tumatandang kidneys, depende sa paano at kailan ito kinokonsumo. Ngayon, magbagal muna tayo at pag-usapan ang potassium mismo, dahil dito talaga nagmumula ang karamihan ng hindi pagkakaunawaan. Hindi kalaban ang potassium. Sa katunayan, napakahalaga ng potassium sa buhay. Kailangan ito ng puso. Kailangan ito ng mga kalamnan. Umaasa rito ang mga nerbiyos. Kung walang potassium, hindi gagana ng maayos ang katawan. Pero narito ang bahaging hindi sinasabi sa maraming tao, ligtas lang ang potassium kapag kayang alisin ng kidneys ang sobrang dami nito ng maayos. At nagbabago ang kakayahang ito habang tumatanda tayo. Ang kidneys ang pangunahing organ na nagpapanatili ng potassium sa mahigpit na tamang antas. Kapag masyadong tumaas ang potassium, sinasala ito ng malulusob na kidneys at inuurong palabas sa ihi. Kapag humina ang kidney function, kahit bahagya lang, mas nagiging mahirap panatilihin ang balanse. Ang sobrang potassium ay mas tumatagal sa dugo kaysa sa nararapat. Nagbabala ang mga nephrologist na ang potassium imbalance, na kilala bilang hyperkalemia, ay isa sa mga pinakahindi agad natutuklasang panganib sa mga nakatatanda. Madalas itong dahan-dahang nabubuo, walang matitinding sintomas sa simula. Maraming tao ang walang kaalam-alam na tumataas na pala ang kanilang potassium hanggang sa lumabas ito sa blood tests. Sa gabi, mas lalo pang tumataas ang panganib. Habang natutulog ka, bumabagal ang pagsala ng kidneys. Bumababa ang produksyon ng ihi. Humihina ang daloy ng dugo sa kidneys. Ang lahat ng ito ay nangangahulugang mas kaunti ang natatanggal na potassium. Kaya kapag kumain ka ng pagkaing mataas sa potassium sa gabi, nahihirapan ang katawan na alisin ang sobrang dami. Ito ang dahilan kung bakit binibigyang diin ng mga kidney specialists na kasing halaga ng dami ang tamang oras ng pagkain. Ang saging na kinain sa umaga ay nagbibigay sa kidneys ng maraming oras ng aktibong pagsala para i-manage ang potassium. Ang saging na kinain sa gabi ay hindi. Ang potassium ay mas nananatili sa sirkulasyon na nagpapataas ng stress sa kidneys at sa puso. Kung bago sa iyo ang impormasyong ito, mag-comment ka ng didn't know. Ngayon din maraming tao ang unang beses pa lang itong naririnig at ito mismo ang dahilan kung bakit mahalaga ang video na ito. Ang mataas na potassium ay hindi palaging maingay ang sintomas. Sa halip, lumalabas ito bilang banayad na senyales, panghihina ng kalamnan, pamamanhid o tusok-tusok na pakiramdam, pamumulikat sa gabi,
hindi regular na tibok ng puso, pagduduwal, o matinding pagkapagod. Madalas, isinisisi ang mga ito sa pagtanda, stress, o kulang sa tulog, pero alam ng mga nephrologist na maaari itong babala ng potassium overload. Binibigyang diin din ng Harvard Health Publishing at Mayo Clinic na ang mga nakatatanda, lalo na ang may high blood pressure, diabetes, o kulang sa tubig, dehydrated, ay mas madaling magkaroon ng komplikasyon kaugnay ng potassium. Kahit ang mga karaniwang iniinom na gamot ng mga senior, tulad ng gamot sa alta presyon, ay maaaring magpabagal sa paglabas ng potassium, kaya lalo pang nagiging mahalaga ang pagkain. Kung ikaw ay umiinom ng anumang regular na gamot at naniniwala pa rin na walang panganib ang pagkaing mataas sa potassium sa gabi, huminto ka sandali at mag-isip. Hindi ito tungkol sa pananakot, ito ay tungkol sa pag-unawa kung paano nagtutulungan ang lahat ng bahagi ng katawan. I like ang video kung naniniwala kang dapat mas maraming tao ang makaalam nito. Napakarami ang hindi sinasadyang napipinsala ang kanilang kidneys dahil walang malinaw na nagpaliwanag sa kanila. Hindi kalaban ang potassium. Pero ang hindi kontroladong potassium, sa maling oras ng araw, sa tumatandang katawan, ay nagiging malubhang pasanin. At habang tumatagal ang pasaning ito, lalo pang nahihirapan ang kidneys na panatilihin ang balanse. Manatili ka pa, dahil sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung bakit mas problemado ang saging para sa mga senior kumpara sa mas bata, at kung bakit binabago ng edad ang mga patakaran pagdating sa pagkain sa gabi. Ngayon, dito nagtatagpo ang lahat, at ang bahaging ito ay napakahalaga, kaya kailangan mong mag-focus. Ang tatalakayin natin ngayon ang nagpapaliwanag kung bakit ang pagkain ng saging sa gabi ay lalo pang mapanganib para sa mga senior, kahit na tila walang problema ito sa mas bata. Binabago ng edad ang mga patakaran, at napakalinaw ng mga nephrologist tungkol dito. Habang tumatanda ka, hindi na tumutugon ang katawan mo sa pagkain tulad ng dati. Bumabagal ang digestive system. Hindi na ganoon kaepektibo ang hormonal responses. Nababawasan ang muscle mass. Nagbabago ang sirkulasyon ng dugo. At ang pinakamahalaga sa usapang ito, lumiliit ang reserve capacity ng kidneys. Ibig sabihin, mas kaunti na ang backup power ng kidneys kapag sila ay na-stress. Kapag ang mas batang tao ay kumain ng saging sa gabi, kadalasan ay kaya pang bumawi ng kidneys. Sapat pa rin ang lakas ng pagsala para alisin ang sobrang potassium, asukal, at dumi. Pero sa mga senior, bawas na ang reserbang ito. Ang kidneys ay mas malapit na sa kanilang limitasyon, lalo na sa mga taong lampas 50 o 60. Ang dating maliit na gawain ay nagiging mabigat na pasanin. Ipinaliwanag ng mga nephrologist na ang saging ay pinagsasama ang tatlong hamon para sa tumatandang kidneys, mataas na potassium, natural na asukal, at mas mabagal na digestion sa gabi. Ang bawat isa ay maaaring hindi problema kung mag-isa lang, pero kapag pinagsama-sama, nagiging perpektong bagyo ito habang natutulog ka. Pag-usapan natin sandali ang asukal. Ang saging ay may natural sugars na nagpapataas ng blood glucose. Sa gabi, mas mababa ang insulin sensitivity, ibig sabihin, mas nahihirapan ang katawan na kontrolin ang asukal. Kapag mas matagal na mataas ang blood sugar, napipilitang magtrabaho ng mas mabigat ang kidneys para salain ang sobrang glucose. Sa paglipas ng panahon, nakakadagdag ito sa pinsala ng kidneys, kahit sa mga taong wala pang diagnosis ng diabetes. Ngayon, idagdag natin ang potassium sa usapan. Tulad ng napag-usapan natin kanina, bumabagal ang pag-alis ng potassium sa gabi. Para sa mga senior, mas malinaw at mas matindi ang pagbagal na ito. Ang sobrang potassium ay mas nananatili sa dugo, naapektuhan ang galaw ng kalamnan at ang tibok ng puso. Mas napapagod ang kidneys sa pagpapanatili ng balance ng electrolytes, sa oras na dapat sila ay nagpapahinga. May isa pang salik na madalas nakakaligtaan, hydration. Maraming nakatatanda ang umiinom ng mas kaunting tubig sa gabi para maiwasan ang pag-ihi habang natutulog. Ibig sabihin, mas kaunti ang likidong tumutulong sa kidneys para i-flush palabas ang sobrang minerals. Kapag kumain ka ng saging sa gabi ng kulang sa tubig, lalo mong kinokonsentra ang potassium sa dugo at lalo pang nahihirapan ang kidneys.
Kung tumatama na ito sa'yo, gusto kong mag-comment ka ng "This makes sense." Ito ang sandaling ang pag-unawa ay nagiging aksyon. Binibigyang diin din ng mga nephrologist na maraming senior ang may maagang yugto ng paghina ng kidney function nang hindi nila alam. Maaaring normal pa ang resulta ng blood tests, pero bawas na ang kidney reserve. Sa ganitong kalagayan, ang paulit-ulit na stress sa gabi mula sa mga pagkain tulad ng saging ay tahimik na nagpapabilis ng paghina. Walang sakit, walang babala, at walang agarang sintomas hanggang sa malaki na ang pinsala. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng mga doktor na hindi isang saging ang problema. Ang problema ay ang gawi. Gabi-gabi, linggo-linggo, buwan-buwan. Naiipon ang maliliit na stress. Ang akala mong walang panganib ay nagiging mapanganib dahil sa pag-uulit. At hayaan mong sabihin ko ito ng malinaw dahil mahalaga ito sa emosyonal at medikal na aspeto. Maraming senior ang kumakain ng saging sa gabi dahil inaalagaan nila ang kanilang sarili. Pinipili nila ang prutas kaysa junk food. Naniniwala silang gumagawa sila ng tamang desisyon. Nakakalungkot kapag ang mabuting intensyon ay humahantong sa tahimik na pinsala dahil hindi lang naipaliwanag ng buo ang kabuuang larawan. Kung nanonood ka pa rin hanggang ngayon, huminto sandali at I-like ang video. Ipinapakita nito sa sistema na mahalaga ang mensaheng ito at dapat itong maabot ng mas maraming nangangailangan. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang isuko ang masarap at masustansyang pagkain. Ang ibig sabihin nito ay kumain ng matalino, hindi basta-basta. Hindi ipinagbabawal ang saging. Mas mainam lang itong kainin kapag gising, aktibo, at handang gawin ng kidneys ang kanilang trabaho. Manatili ka pa dahil sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga maagang babala na maaaring nahihirapan na ang iyong kidneys, mga senyales na madalas isinasantabi ng mga senior bilang normal na pagtanda, pero siniseryoso ng mga nephrologist. Ngayon, kailangan na nating pag-usapan ang mga senyales na ibinibigay ng katawan bago pa mangyari ang malubhang pinsala sa kidneys, dahil dito madalas nawawala ang pagkakataon ng maraming tao na makakilos ng maaga. Madalas tawagin ang kidney disease bilang isang silent condition, hindi dahil walang senyales, kundi dahil banayad at madaling baliwalain ang mga senyales. Paulit-ulit na sinasabi ng mga nephrologist na karamihan sa mga pasyenteng nakikita nila sa huling yugto ng paghina ng kidneys ay may mga babalang senyales na sa loob ng maraming taon, pero walang nagpaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng mga yon. Sinabihan silang stress lang. Edad lang. Wala lang yan. Isa sa mga pinakakaraniwang maagang senyales ay ang madalas na pag-ihi sa gabi. Maraming senior ang naniniwalang normal lang ang paggising ng 2, 3, o 4 na beses sa gabi para umihi. Sinasabi ng mga doktor na karaniwan ito, pero ang karaniwan ay hindi nangangahulugang ligtas. Kapag nahihirapan ang kidneys na gawing concentrated ang ihi, mas madalas nilang inilalabas ang likido, lalo na sa gabi. Isa pang maagang babala ay ang pamamaga, lalo na sa paa, bukong-bukong, kamay, o mukha sa umaga. Nangyayari ito kapag hindi epektibong naalis ng kidneys ang sobrang likido at sodium. Sa simula, banayad lang ang pamamaga, nawawala at bumabalik, kaya binabaliwala ito ng marami. Hindi ito binabaliwala ng mga nephrologist. Ang pamumulikat ng binti sa gabi ay isa pang red flag. Bagamat madalas itong isinisisi sa pagod ng kalamnan o mahinang sirkulasyon, alam ng mga kidney specialists na maaari rin itong senyales ng electrolyte imbalance, lalo na sobra ang potassium. Kung kumakain ka ng pagkaing mataas sa potassium sa gabi at nagigising ka na may pulikat, maaaring nahihirapan ang iyong kidneys na panatilihin ang balanse. Ang matinding pagkapagod ay isa pang babala na madalas hindi nauunawaan. Kapag hindi na nasasala ng maayos ng kidneys ang dumi, naiipon ang toxin sa dugo. Hindi ito laging masakit pero nakakapagod. Maraming tao ang nagsasabing pakiramdam nila ay ubos ang lakas kahit sapat ang tulog. Nawawala ang sigla, enerhiya, at focus nang hindi nila alam kung bakit. Kung pamilyar sa iyo ang alinman sa mga sintomas na ito, gusto kong maging tapat ka at mag-comment ng A.
Hindi ka nag-iisa, at ang pagkilala sa problema ang unang hakbang sa pagprotekta sa iyong kalusugan. Isa pang madalas nakakaligtaang senyales ay ang metallic o kakaibang lasa sa bibig, lalo na sa umaga. Nangyayari ito kapag naiipon ang waste products sa dugo. Maraming tao ang nag-akalang problema ito sa ngipin o acid reflux, pero kinikilala ito ng mga nephrologist bilang posibleng senyales ng kidney stress. Ang pagbabago sa ihi, tulad ng mabula, foamy, mas maitim ang kulay, o mas mabaho ang amoy, ay maaari ring maagang palatandaan. Muli, ang mga pagbabagong ito ay minsan lang lumalabas, kaya minamaliit. Pero tinitingnan ng mga kidney specialists ang pattern, hindi ang isang beses lang na pangyayari. Ang nagpapabigat sa sitwasyong ito ay kapag sinisisi ng mga tao ang sarili nila sa oras na madiagnose na sila. Sinasabi nila, dapat alam ko na. Pero ang totoo, walang nagpaliwanag ng malinaw sa kanila. Iyan ang dahilan kung bakit mahalaga ang video na ito. Kung may mahalagang kaalaman kang natututunan ngayon, ay like ang video. Nakakatulong ito para mas maraming tao ang makakilala ng mga senyales na ito bago mahuli ang lahat. Binibigyang diin ng mga nephrologist na ang maagang kidney stress ay maaari pang maibalik o makontrol kung maagapan. Ang pagbabago sa oras ng pagkain, tamang hydration, at simpleng monitoring ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Ngunit kapag lumala na ang pinsala, mas kaunti na ang mga opsyon. Huwag baliwalain ang sinasabi ng iyong katawan. Ang mga senyales na ito ay hindi aksidente. Mga mensahe ang mga ito. Manatili ka pa dahil sa susunod na bahagi, susuriin natin kung ano talaga ang sinasabi ng mga nangungunang eksperto sa kidney tungkol sa saging, potassium, at pagkain sa gabi. At ihihiwalay natin ang mga medikal na katotohanan sa mga mito sa internet. Ngayon, linawin na natin ang kalituhan sa pamamagitan ng pagtutok sa kung ano talaga ang sinasabi ng mga totoong eksperto sa kidneys, hindi opinyon sa social media, hindi viral na health trends, at hindi payong ipinapasa-pasa lang ng walang medikal na batayan. Mahalaga ito dahil maraming tao ang nagpapanik at biglang inaalis ang pagkain na hindi naman kailangang iwasan, habang ang iba naman ay tuluyang binabaliwala ang mga babala dahil parang sobra ang dating. Balansing at batay sa ebidensya ang lapit ng mga nephrologist. Unang-una, linawin natin ito, hindi sinasabi ng mga kidney specialists na huwag nang kumain ng saging kailanman. Hindi iyon ang mensahe nila. Ang sinasabi nila ay mas tiyak at mas mahalaga. Binibigyang diin nila ang oras ng pagkain, tamang dami, at individual na kalagayan ng kidneys, lalo na sa mga nakatatanda. Ayon sa mga gabay mula sa mga organisasyon tulad ng National Kidney Foundation at sa mga pangunahing nephrology department ng malalaking ospital, dapat ina-adjust ang potassium intake habang nagbabago ang kahusayan ng kidneys dahil sa edad. Hindi kailangan ng diagnosis ng kidney disease para maging mahalaga ito. Kahit ang maagang paghina dahil sa pagtanda ay nakakaapekto na sa kung paano hinahandle ng katawan ang potassium, lalo na sa mga oras na mababa ang kidney filtration gaya ng gabi. Ipinaliwanag ng Harvard Health Publishing na nagiging mapanganib ang sobrang potassium kapag hindi na ito kayang alisin ng kidneys ng maayos. Mas tumataas ang panganib sa mga senior, sa may high blood pressure, diabetes, kulang sa tubig, o sa mga umiinom ng karaniwang gamot tulad ng EC inhibitors o diuretics. Maraming nakatatanda ang umiinom ng isa o higit pa sa mga gamot na ito, kadalasan nang hindi nila alam kung paano ito nakikipag-ugnayan sa pagkain. Binibigyang diin din ng mga nephrologist ng Mayo Clinic na dapat nagbabago ang dietary habits habang nagbabago ang katawan. Ang mga pagkaing madaling tinatanggap noong kabataan ay maaaring magdulot ng problema sa kalaunan, hindi dahil naging hindi healthy ang pagkain, kundi dahil nagbago ang kakayahan ng katawan na iproseso ito. Totoo ito lalo na sa mga pagkaing mataas sa potassium at natural sugars, kapag kinain sa huling bahagi ng araw. Kung hinahamon nito ang mga dati mong paniniwala tungkol sa healthy eating, gusto kong mag-comment ka ng this is eye-opening. Maraming tao ang muling natututo ng nutrisyon ngayon bilang mga adulto. Isa pang mahalagang punto na binibigyang diin ng mga eksperto ay ito, ang pinsala sa kidneys ay naipon.
Hindi ito tungkol sa isang saging, isang gabi, o isang pagkakamali. Ito ay tungkol sa paulit-ulit na exposure. Gabi-gabi, pinapasa ng kidneys ang potassium overload sa panahong bawas ang natural nilang kakayahan. Sa loob ng mga buwan at taon, tahimik nitong pinapabilis ang paghina. Nagbabala rin ang mga nephrologist laban sa bulag na pagsunod sa payo sa internet na nagpo-promote ng pagkain ng saging para sa tulog, pulikat, o kalusugan ng puso, nang hindi isinasaalang-alang ang kalagayan ng kidneys. Ang nakakatulong sa isang sistema ay maaaring nakaka-stress sa iba. Laging balanse, hindi sobra, ang tunay na gabay medikal. Kung pinahahalagahan mo ang impormasyong nakaugat sa medikal na realidad, ito ang tamang oras para mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Ang channel na ito ay umiiral para ipaliwanag ang mga usaping pangkalusugan sa paraang iginagalang ang agham at ang tunay na buhay. Nagkakaisa ang mga eksperto sa mensaheng ito, dapat maging mas maingat ang mga nakatatanda sa potassium intake, lalo na sa gabi. Hindi ito nangangailangan ng takot. Kailangan ito ng kamalayan at maliliit, matalinong pagbabago. Manatili ka pa, dahil sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mas ligtas na mga prutas para sa pagkain sa gabi. Mga pagpipili ang talagang inirekomenda ng mga nephrologist upang ma-enjoy mo pa rin ang prutas nang hindi dinadagdagan ang pressure sa iyong kidneys. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga solusyon, dahil ang kamalayan na walang direksyon ay nagdudulot lang ng takot, at hindi iyon ang layunin ng video na ito. Hindi gusto ng mga nephrologist na tumigil ang mga senior sa pagkain ng prutas. Ang mga prutas ay nagbibigay ng fiber, antioxidants, at mahahalagang nutrients. Ang nais nila ay mas mabuting pagpili sa tamang oras, lalo na sa gabi. Kapag nagre-rekomenda ang mga kidney specialists ng mas ligtas na prutas para sa pagkain sa gabi, nakatuon sila sa mas mababang potassium, mas madaling tunawin, at mas banayad na epekto sa blood sugar. Ito ang mga prutas na nakakapagbigay ng sustansya nang hindi pinipilit ang kidneys na mag-overtime habang ikaw ay natutulog. Isa sa pinakamadalas irekomendang opsyon ay ang mansanas. Ang mansanas ay mababa sa potassium, mataas sa fiber, at madaling tunawin. Nakakatulong din itong kontrolin ang blood sugar sa halip na bigla itong pataasin. Ang isang maliit na mansanas sa gabi ay mas magaan para sa tumatandang kidneys kumpara sa isang saging. Isa pang ligtas na opsyon ay ang peras. Tulad ng mansanas, ang peras ay mas mababa sa potassium at nakakatulong sa hydration nang hindi binibigatan ang kidneys. Banayad din ito sa digestion at hindi gaanong nakakaistorbo sa tulog o sa balance ng kidneys. Ang mga berries tulad ng strawberries, blueberries, o raspberries ay inirekomenda rin pero sa tamang dami. Isang maliit na mangkok ay sapat na. Mayaman ang mga ito sa antioxidants na tumutulong magbawas ng pamamaga, kabilang ang pamamaga sa kidneys, nang hindi nagdadala ng mabigat na potassium load. Ang papaya, kapag kinain sa kontroladong dami, ay isa pang opsyon na madalas aprobahan ng mga nephrologist. Nakakatulong ito sa digestion at hindi kasing taas sa potassium kumpara sa saging o abokado. Ang mahalaga dito ay portion control, hindi isang malaking mangkok sa hating gabi, kundi katamtamang serving. Kung sang-ayon ka na mas madali ang pagbabago kapag may pagpipilian, mag-comment ka ng options help. Ngayon, linawin natin ang mga prutas na karaniwang ipinapayo ng mga kidney specialists na iwasan sa gabi, lalo na para sa mga senior. Kabilang dito ang saging, dalandan, orange, abokado, dried fruits, at fruit juices. Ang dried fruits ay lalo nang mapanganib dahil nagiging mas concentrated ang potassium kapag tinanggal ang tubig. Ang isang maliit na dakot ay maaaring maglaman ng mas maraming potassium kaysa sa isang buong sariwang prutas. Ang fruit juices ay maaaring mukhang magaan, pero mabilis nitong pinapasok ang asukal at potassium sa dugo, kaya napipilitang mag-react agad ang kidneys sa oras na pinakamabagal sila. Mas ligtas palagi ang buong prutas kaysa sa juice, lalo na sa gabi. Binibigyang diin din ng mga nephrologist ang tamang dami. Kahit ang mababang potassium na prutas ay maaaring maging problema kapag kinain ng sobra sa gabi. Hindi mas mabuti ang mas marami.
Ang maliit at sinasadyang serving ang nagpoprotekta sa kidneys habang pinapayagan ka pa ring mag-enjoy. Kung gusto mo ng isang buong video na nakatuon sa kidney-friendly na pagkain at merienda para sa mga senior, mag-comment ka ng safe fruit. Ngayon din ang iyong mga komento ay tumutulong sa paggabay ng susunod na content ng channel na ito. Tandaan ito, hindi paghihigpit ang layunin. Ang layunin ay igalang ang natural na ritmo ng iyong kidneys. Kapag kumain ka ng pagkaing nakaayon sa kung paano gumagana ang katawan sa gabi, nababa ang stress, gumaganda ang tulog, at napoprotektahan ang pangmatagalang kalusugan ng kidneys. Manatili ka pa, dahil sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung kailan talaga pinakaligtas kainin ang saging, at kung paano ang simpleng pagbabago sa oras ng pagkain ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba, nang hindi mo kailangang alisin ang saging sa iyong dieta. Ngayon, gawin nating mas praktikal ito, dahil ang pag-alam kung kailan kakain ng saging ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng stress at kaligtasan ng iyong kidneys. Tandaan, hindi masama ang saging. Ang problema ay oras at konteksto, lalo na para sa mga senior. Kapag naunawaan mo ito, maaari mo pa ring ma-enjoy ang saging nang hindi nalalagay sa panganib ang iyong kidneys. Binibigyang diin ng mga kidney specialists na ang pinakamainam na oras para kumain ng saging ay sa araw, kapag ganap na aktibo ang kidneys, malakas ang filtration, at maayos ang daloy ng dugo. Umaga, kalagitnaan ng umaga, o pagkatapos ng magaan na ehersisyo ang mga ideal na oras. Sa mga panahong ito, kayang iproseso ng katawan ang natural na asukal at potassium ng mahusay, kaya hindi napipilit ang kidneys na mag-overtime. Maganda rin ang mga merienda sa tanghali. Halimbawa, ang kalahating saging na may kasamang protina, tulad ng yogurt o mani, ay nakakatulong pigilan ang biglaang pagtaas ng blood sugar at ipinapamahagi ang potassium load. Ang kombinasyong ito ay banayad sa tumatandang kidneys habang nagbibigay pa rin ng enerhiya at sustansya. Ang pinakamasamang oras para kumain ng saging ay sa gabi o bago matulog. Ganito ang dahilan, bumabagal na ang kidneys, nababa ang daloy ng dugo, at humihina na ang natural na detox process ng katawan. Kapag kumain ng mataas sa potassium na pagkain tulad ng saging sa oras na ito, napipilit ang kidneys na magproseso ng sobrang minerals at asukal sa panahong pinakahindi sila handa. Ang paulit-ulit na stress tuwing gabi ang binabalaan ng mga nephrologist. Kahit sa mga senior na walang diagnosed na sakit sa kidneys, ang nakasanayang pagkain ng saging sa gabi ay maaaring unti-unting magpataas ng panganib ng potassium overload, fluid retention, at iba pang komplikasyon. Hindi ito tungkol sa isang saging, tungkol ito sa paulit-ulit na stress sa loob ng mga linggo, buwan, at taon. Kung binabago nito ang paraan ng pagtingin mo sa prutas, mag-comment ka ng will. Ipaalam sa iba na handa ka ng gumawa ng mas matalinong pagpili. Isa pang mahalagang punto ay ang portion control. Kahit sa ligtas na oras, kalahating saging ay kadalasang sapat na. Maraming tao ang kumakain ng isa o dalawang buong saging, minsan pa ay hinahalo sa smoothie na masyadong maraming potassium para sa kidneys, lalo na habang tumatanda. Ang mas maliliit na bahagi ay nagbabawas ng strain habang pinapayagan ka pa ring mag-enjoy. Binibigyang diin ng mga nephrologist na hindi ito tungkol sa paghihigpit o takot. Ito ay tungkol sa matalinong pagkain na may kamalayan sa nagbabagong pangangailangan ng iyong katawan. Sa pamamagitan ng pag-aayos ng oras at dami, maaari mong panatilihin ang saging sa iyong dieta nang hindi sinasaktan ang iyong kidneys. Kung nagkaroon ka ng ugali na kumain ng saging sa gabi, i-like ang video na ito. Tanggapin na ang kamalayan ang unang hakbang tungo sa pagbabago. Manatili ka pa, dahil sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mas personal na aspeto, ang emosyonal na realidad ng kalusugan ng kidneys, at ang nakatagong epekto ng pagwawalang bahala sa mga tahimik na babalang ito. Malalim ang bahaging ito, at mahalaga para sa lahat ng nagmamalasakit sa kanilang kalusugan. Ngayon, maglaan tayo ng sandali upang huminto at pag-usapan ang isang bagay na lampas sa agham, isang bagay na emosyonal, totoo, at napaka-personal. Dito talaga nararamdaman ang realidad ng kalusugan ng kidneys, dahil hindi lang ito tungkol sa mga numero sa chart o porsyento sa medical report.
Ito ay tungkol sa iyong buhay, iyong enerhiya, iyong kalayaan, at ang mga taong umaasa sa iyo. Ang pinsala sa kidneys ay hindi nag-aanunsyo ng malalakas na alarma. Hindi ito sumisigaw o nagdudulot ng matinding sakit sa mga unang yugto. Maraming tao ang iniisip na maayos ang lahat. Nagigising silang pagod, nakararanas ng maliit na pulikat sa binti, o napapansin ang pamamaga sa paa, at iniisip nilang inormal lang sa pagtanda. Pero alam ng mga nephrologist ang totoo. Paulit-ulit nilang nakikita ang parehong pattern, maliliit na senyales na binabaliwala, na nauwi sa malaki, at minsan ay hindi na maibabalik na pinsala sa kidneys sa kalaunan. Isipin mo ito sandali. Bawat gabi na kumakain ka ng pagkain na mataas sa potassium tulad ng saging o iba pang pagkain na nagpapabigat sa kidneys, hindi mo namamalayan na pinapapilit mo ang iyong mga organo na magtrabaho habang natutulog sila. Ang mga organong ito ang nagpapanatili sa iyo na buhay, sumasala ng toxins, nagbabalance ng electrolytes, at nagpapanatili ng iyong blood pressure. Tahimik nilang pinapadagdagan ang trabaho kaysa sa dapat. Nakakalungkot dahil kadalsang ang mga taong pinakamaingat sa kanilang kalusugan, mga senior na pinipili ang prutas kaysa junk food, nag-ehersisyo, at nagsisikap mamuhay ng maayos, ay sila rin ang hindi sinasadyang nagpapabigat sa kanilang kidneys dahil hindi nila kailanman natutunan ang buong larawan. Hindi sapat ang mabuting intensyon kapag nagbabago ang katawan mo dahil sa pagtanda. Kung pinapanood mo ito at ramdam mo ang mensahe, mag-comment ng heart. Kilalanin na ang mensaheng ito ay tumatama sa iyo. Walang boses ang iyong kidneys, ang video na ito ang nagsasalita para sa kanila. Mayroon ding emosyonal na aspeto na lampas sa iyong sariling kalusugan. Isipin ang epekto sa iyong pamilya kung ang mga issue sa kidneys ay hindi mapapansin. Komplikasyong medikal, pagbisita sa ospital, dialysis, hindi lamang ito estadistika. Nakakaapekto ito sa mga taong nagmamahal sa iyo, sa pang-araw-araw na gawain, at sa kalayaang maaaring inaakalang normal. Kaya mahalaga ang maagang kamalayan at maliliit na pagbabago sa lifestyle. Paulit-ulit na binibigyang diin ng mga nephrologist na ang maliliit, sinasadyang pagbabago sa dieta, hydration, at oras ng pagkain ay maaaring maprotektahan ang kidney function sa loob ng maraming taon. At ang emosyonal na benepisyo ay napakalaki, mas maayos na tulog, mas maraming enerhiya, mababang panganib ng komplikasyon, at kapayapaan ng isip para sa iyo at sa iyong pamilya. Ito na ang sandali kung saan ang kaalaman ay dapat maging aksyon. Kung tunay mong pinapahalagahan ang pangmatagalang kalusugan mo, ang pagtanda ng may dignidad at enerhiya, dito ka gagawa ng desisyon na makinig at kumilos. Kung tumama sa puso mo ang mensaheng ito, mag-comment ng heart. Ang iyong pakikilahok ay hindi lang nagpapakita na pinapahalagahan mo ito, kundi nakakatulong din sa iba na maunawaan na ang mga tahimik na babalang ito ay totoo at maaring aksyonan. Manatili ka pa dahil sa huling bahagi, iugnay natin ang lahat ng bagay. Ibubuod natin ang mga pangunahing aral, bibigyan ng malinaw at praktikal na payo, at magbibigay ng matibay na call to action na maaaring talagang protektahan ang iyong kidneys sa mga susunod na taon. Ito ang bahagi kung saan ang kamalayan ay nagiging aksyon at napakahalaga na huwag mo itong laktawan. Ngayon, narating na natin ang huling bahagi ng video na ito, ang sandali upang pag-ugnayin ang lahat ng natutunan, gawing aksyon ang kamalayan. At siguraduhing lalabas ka na may malinaw na hakbang na makakaprotekta sa iyong kidneys sa mga susunod na taon. Dito nagtatagpo ang kaalaman at mga desisyon na maaaring baguhin ang buhay. Ibuod natin ang mga pangunahing punto. Ang saging ay malusog, masustansya, at kapaki-pakinabang kapag kinain sa tamang oras, pero nagiging delikado ito para sa mga senior kung kinakain sa gabi. Ang kombinasyon ng mataas na potassium, natural na asukal, at mabagal na kidney function sa gabi ay lumilikha ng tahimik na stress na naiipon sa loob ng mga buwan at taon. Maaaring hindi ito masakit ngayon, pero sa paglipas ng panahon, maaaring magdulot ito ng kidney strain, pagkapagod, pamamaga, at maseryosong komplikasyon. Ang iyong kidneys ay hindi mahina, sila ay pagod at limitado dahil sa edad. Kapag pinwersa mo sila,
Kahit na may mabuting intensyon, tulad ng pagkain ng prutas, pinapataas mo ang panganib ng mga problemang maaaring naiwasan. Ang magandang balita ay ang simpleng, sinasadyang pagbabago ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Narito ang mga rekomendasyon ng nephrologists. Kumain ng saging sa araw, umaga, kalagitnaan ng umaga, o pagkatapos ng ehersisyo. Iwasan ang pagkain ng saging sa gabi. Kontrolin ang dami, kalahating saging ay kadalasang sapat na. Huwag sobra-sobra. Pumili ng mas ligtas na prutas sa gabi, mansanas, peras, berries, o papaya sa maliit na bahagi. Panatilihing hydrated, ang tubig ay tumutulong sa kidneys na ma-flush ang sobrang minerals ng mahusay. Pansinin ang mga babalang senyales, pamamaga, pagkapagod, pulikat, kakaibang lasa sa bibig, o pagbabago sa ihi. Huwag itong baliwalain. Kung may natutunan kang kritikal mula sa video na ito, ngayon ang tamang oras para kumilos. Mag-comment ng where are you watching from kung hindi mo pa nagagawa, ay like ang video na ito, at mag-subscribe sa Gintong Sustansya upang manatiling updated sa mga health topics na tunay na mahalaga. Ang iyong pakikilahok ay nakakatulong na maabot ang mensaheng ito sa mga senior na maaaring hindi alam na pinapabigat nila ang kanilang kidneys. I-share ang video na ito sa isang mahal mo, magulang, lolo o lola, kaibigan, o mentor. Isang video ay maaaring makapagbago ng buhay, at isang pag-uusap ay maaaring makaiwas sa taon ng komplikasyong pangkalusugan. Tandaan, ang pinsala sa kidneys ay hindi sumisigaw, ito ay bumubulong. Pero ngayon, may kaalaman ka na para makinig at kumilos. Ngayong gabi, maaari mong piliin na protektahan ang iyong kidneys sa pamamagitan ng pag-aayos ng kung ano ang kinakain mo at kung kailan mo ito kinakain. Kung handa ka nang gumawa ng pagbabago, mag-comment ng I will protect my kidneys sa ibaba. Ipaabot ang iyong boses, at hayaang ang pangakong ito ang simula ng mas malusog na routine. Ang iyong kidneys ay iyong tahimik na kaalyado. Tratuhin sila ng may kamalayan, respeto, at tamang gawi at paglilingkuran kanila ng tapat sa loob ng dekada. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa katapusan. Protektahan ang sarili, manatiling may alam, at tandaan, ang tamang oras, dami, at kamalayan ay lahat ng bagay para sa kalusugan ng kidneys.